Ayan, pero bago po tayo dumako sa ating katanungan, sa ating topic ngayong araw po ng Wednesday, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa isang agila. Ang agila po, no, yun po yung ating pambansang ibon. Yan. Alam mo ba na ang agila ay may kakayahang maramdaman ang paparating na bagyo kahit bago pa ito dumating? Pero sa halip na magtago, ang agila po ay lilipad patungo sa mataas na lugar at doon maghihintay sa pagdating ng malalakas na hangin. Kapag dumating na ang bagyo, ibinubuka po nito ang kanyang mga pakpak upang ang hangin ay buhatin siya paitaas. Habang ang bagyo ay humahagupit sa ibaba, ang agila naman ay lumilipad ng taas-taas ng mataas sa ibabaw nito. Hindi niya po iniiwasan o tinatakbuhan ng ang agila o hindi po iniiwasan o tinatakbuhan ng agila ang unos. Sa halip, ginagamit niya ito upang mas pataas pa ang kanyang lipad. Lumilipad siya sa gitna ng unos na kinatatakutan ng iba. Sa buhay po hindi naman po talaga maiiwasan ang mga unos, mga problema, mga biglaang pagsubok, at may pagkakataong parang gusto na po na lang nating sumuko, no? Kasi napanghihinaan po tayo ng loob, lalo na kapag sunod-sunod. Pero ang tanong po tatakasan lang po ba natin ito o haharapin natin tulad ng agila? Ang agila po, no, imbes na matakot, ginagamit niya ang bagyo para mas tumaas ang kanyang lipad. Ganoon din po tayo dapat, no? Ang bawat hamon ay pwede maging hakbang para mas umangat, mas tumatag, at mas lumalim po ang ating pananampalataya. Kaya po sa susunod na dumaan ang bagyo sa ating buhay, wag po tayong matakot, no? Ihanda po natin ang ating mga pakpak. Yan. Ano po ba ang ating pakpak? Hindi naman po ito yung literal dahil hindi naman po tulad ng agila, wala po tayong pakpak, no? Pero yung pakpak po na sinasabi ko, ito po yung tiwala sa sarili, sa Diyos, at sa proseso po ng buhay, no? Sabi nga, everything happens for a reason. So sa mga ganitong may dumarating na unos, yun po yung ating pangahawakan, no? May dahilan ang lahat ng bagay. At syempre, hayaan lang natin ang unos mismo ang mag-angat sa atin. Dahil minsan po sa gitna ng mga bagyo, marirealize po natin, no, kung gaano tayo kalakas. Sabi nga po sa Isaiah chapter 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong pong araw ng Wednesday.